Ano po ang karaniwang bati natin kapag ipinagdiriwang ang araw na ito? Happy Three Kings. Ayun. Pero technically po, it's just recently that it has been a movable feast. Dahil dati, ang Epiphany would always fall on January 6, no? Kaya ang mga ipinapanganak ng January 6, usually, pag lalaki, Reynaldo ang pangalan. Bakit? Kasi hari, no? Pagka babae naman, Regina. Similar kapag pumapasok naman ang kaarawan, pag Christ the King. Ayun. Pero ba't nga ba hari? At bakit tatlo? Father, kasi po tatlo yung regalo. Sabi doon sa Bible kanina, binasa mo, ginto, kamanyang, at mira. Tatlo. Kaya po most probably, tatlo ang nagdala. Paano kung katulad sa eskwelahan, group project? So pag ibig sabihin, isang project, isa lang gumawa. O, sa palagay nyo, hindi ba pwedeng isa yung ibinigay pero marami silang nag-ambag-ambagan? Kayo kasi masyado kayong mapagdesisyon. Masyado kayong asyumera. Yun. It is only said that it's 3 based on the 3 gifts, but it is not necessarily 3. It can be more than 3. Ang sabi lang sa Ebanghelyo, mga pantas. Walang sinabing tatlong pantas. Mga. Pag sinabing mga, based sa grammar, it is plural. Pag sinabing plural, basta 2 and above, but not limited to 3. Okay? Mga. At hindi po sila hari. No? Problema kasi, dahil lang nakikita natin sa Belen, may nakasuot ng magagara, may corona pa yung iba, hari. Parang tuloy yung katulad ng isang bugtong. Hindi pari, hindi hari, kung magsuot, sari-sari. Sampayan. Hindi ko naman po tinatanong kung ano yun. Pero di ba kasi, kapag pinag-usapan ng magagarang kasuotan, either pari o hari. But it does not necessarily mean that they're hari because hindi din po sinabi ng Ebanghelyo na sila'y hari. Ang sabi sila'y pantas. Ano ho bang ibig sabihin ng pantas? Pag sinabing pantas, mga matatalino o may angking talino at mga nagsasaliksik. Kaya nga po masasabi natin na bunga ng kanilang pagsasaliksik ay nakita nila galing sa kanilang pinanggalingan ang tala na hudyat ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. So Father, anong ipinaglalaban mo? Wala po. Nililinaw ko lang, ayaw ko naman pong baguhin yung bati na Happy Three Kings. Nililinaw ko lang, huwag tayong masyadong mapag-desisyon, no? Basta kahit nagbabatian tayo ng Happy Three Kings, malinaw sa atin ano ang sinasabi ng Ebanghelyo. Pero ano nga ba ang significance ng araw na ito, lalo na sa ating mga nananalig kay Kristo? 2 punto lang. Maiksi naman, Father, yung homily ngayon, 2 punto lang. Unang punto na yung kanina. Unang punto, sabihin na natin dun sa 2. This is the Gentile Christmas. Father, ano pong ibig yung sabihin Gentile Christmas? Sige po, simulan ko dito sa puntong ito. Pakihawak po ang mga ilong nyo. Pakihawak! Ngayon, meron ba diyang masyadong matangos ang ilong? Not unless half-breed ka. No? May dugong Amerikano or whatever. May tangos yung ilong mo, wala. Meron, wala! Meron? Akala mo lang meron. Yung iba nga dyan, parang dinaanan pa ng pisod. Ay! Anong punto ko? Sige, bitawan ang ilong. Kung hindi din ganun katangos ang ilong mo, wala kang dugo ni Abraham. Wala kang dugo ni Moises. So what, Father? Huwag kang masyadong asyumera. Hindi tayo kasama sa bayan ng Israel, yung original na Israel. December 25 is God's revelation to His people, Israel. Kaya po kung papansinin ninyo dun sa accounts, sino lang o hanggang kanino lang ibinalita ang kapanganakan o ang pagkakatawang tao ng Mesiyas? Hanggang sa mga shepherds lang.
Kaya nga doon, ang kinakanta natin, Shepherds we have heard on high. Kasi hanggang doon muna sa mga nagpapastol ng tupa. And it is consistent to what Jesus will say later in the gospel habang sinusubo niya ang kanyang mga alagad. Pumunta muna kayo sa mga nawawalang anak ng patay. Go to the lost children. Go to the lost sheep of. Oh, wala daw. Of Sister Rebecca. Kaninong anak yung nawawala? Kay Mami Guy? Kaninong anak ang nawawala? Baka sa'yo, Ate Ana. Oh. Patuloy ko nga kayong lahat. Go to the lost sheep of. Ayaw nilang sumagot lang. Manap kayo ng ibang magtatapos ng misa. Go to the lost sheep of Israel. Sa Israel muna. Even to the point, ang Panginoon mismo, when He was approached by a Syrophoenician woman, please heal my daughter, sabi niya. Anong isinagot ng Panginoon doon sa babaeng humihingi ng tulong sa kanya? Hindi dapat ibigay sa mga aso ang pagkain ng mga anak. Hear those words. Those are strong words. But it is pointing out na ang unang pinagpadalhan sa Mesiyas ay ang orihinal na bayang Israel. Dito rin sasabihin ni San Pablo na para ipakita ng Diyos ang kanyang lakas at kapangyarihan, sinong pinarusahan? Ang mga hintil. Sasabihin ni San Pablo, sa pamamagitan nila, ipinakita ng Diyos sa mga Hudyo ang kanyang kapangyarihan. Pero hindi naman yata totoo yun. Totoo po yun. Balik tayo. Simula po sa Genesis, yun ang ginawa ng Diyos. Sinong unang pinarusahan o sinong unang pinagparamdaman ng Diyos ng kanyang kapangyarihan para muling maniwala ang bayang Israel? Sino? Brother Christian, sino? Lo. Ate Se, sino? Babawiin ko yung bonus mo. Lo. Ma'am Apeng, sino? Patay. Sister Peli, sino? Sinong unang pinarusahan o pinagpakitaan o pinagparamdaman ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para maniwala ulit ang bayang Israel? No. Ang mga Egyptians. Ang Paraon. That's why we have the 7 plagues of Egypt. Oh! Yun po yung pinagbabasihan ni San Pablo when he said, God used the Gentiles to show us His power. Pinangangaralan niya yung mga ayaw manalig kay Kristo. At pinauunawa niya sa mga nananalig na kay Kristo na noon pa man, ipinakikita na ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. But after this revelation, ang pagpapakita ng Diyos ay gagawin niya para sa lahat. That's why we say, Epiphany is the Christmas of the Gentiles. Kasi kung mapapansin nyo, sino yung nagko-comprise ng 3 hari? O nung 3 pantas? O 3 mago? Ano ang composition? Wala nang Hudyo ron. But you have dark-skinned people. Sino ang nire-represent ng mga dark-skinned people? Huwag ho niyong sabihin hindi tayo. Pumuti ka lang dahil lumaklak ka ng malatayong. Esteglutatayong. Kasama tayo dun. Yellow-skinned people. Yung tinatawag na Near East. Kaya pansinin nyo anong sabi, saan ang galing o saan nila natagpuan? Nakita namin nang kami nasa silangan. At yung mga Arab people. Kaya po pansinin nyo yung features ng 3 mago. Dark skin, yellow skin, at yung halos kamukha ng mga Israelita, mga Arab. Sino to? According to the Bible, they are the descendants of the elder brother of Isaac. Sino po yung elder brother ni Isaac?
Hindi po si Jacob ha. Sino yung elder? Tama. Sino yung elder brother? Yeah, Isaac. The elder brother of Isaac. Yung anak ni Abraham doon sa slave girl na Egyptian. Nakalimutan ko ang pangalan. Hindi si Esau at si Jacob yon. Yung isa. Yes, meron. Nakalimutan ko ng pangalan. I-research ko po. I-announce ko na lang sa Facebook. Sister Rebecca, naalala mo? Si Ishmael. Yung anak niya kay Hagar. Yun. Sila po yung representatives nating lahat. They are the ones now to whom God reveals His glory. Kaya sasabihin naman ni San Pablo, so now use them to show us your glory. Ipinagdadasal ni San Pablo na yung mga Israelita naman ngayon ang muling kunin ng Diyos at ibalik para magkaroon ng isang kawan. Kung papaano noon ang mga hintil ang ginamit ng Diyos para ipakita ang kanyang lakas, ngayon naman ipakita niya ang kanyang kaluwalhatian sa pagbabalik ng mga Israelita. At sino naman ang sasaksi sa kapangyarihang ito ngayon? Tayo naman. Because in Christmas, both the Nativity and in the Epiphany, God is manifesting His power. Ipinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga tatawagin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Which leads us to the second point. Ano yung second point? Because Epiphany is leading us to truth and enlightenment. Ano yung truth and enlightenment? Ano yung simbolo nun? Malinaw, sinabi ng mga pantas. Sinundan namin ang talang maliwanag. Ano ba ang ibig sabihin nitong talang maliwanag? At bakit nila natagpuan ito? Kasi naghahanap sila eh. And if we're going to go to Eucharistic prayer number 4, sasabihin doon, ikaw ay tapat sa lahat ng naghahanap sa'yo. Ano pong ibig sabihin nun? Doon po natin makikita the very unique claim of Christianity, of the Catholic Church, that this church is the church of right religion. Ano po yung ibig sabihin ng right religion? Maririnig nyo naman po sa opening prayers yon. Tamang pagsamba sa Diyos. Kasi sasabihin sa atin, na pag hinanap mo ang Diyos, makikita mo naman siya eh. Pag hinanap mo ang Diyos, mararamdaman mo naman siya eh. Pero ang problema, hanggat hindi nagpapakilala ang Diyos sa iyo, para kang isang bulag na naghahanap sa dilim. Doon po ipapaliwanag ngayon, bakit maraming relihiyon sa mundo. Dahil pag hinanap sila ng tao, o pag hinanap ng tao ang Diyos, ang natatagpuan niya ay sulyap, kislap, bahagi ng katotohanan, pero hindi ang buong katotohanan. Kaya anong nangyari? Tingnan niyo po, subject yan ngayon sa eskwelahan. Asian philosophy o philosophy of Asia. At ano yung nire-represent ng philosophy of Asia? Iba't ibang uri ng pananaw, pag-iisip, at iba't ibang uri ng relihiyon. Buddhism, Sikhism, Jainism, Confucianism, Islam, Chismism, ay hindi na pala kasama yun. Nandun po lahat yun. We're looking for the truth and we see glimpses of the truth, but not the whole truth. Diyan ko po sinasabi sa inyo na kapag may anak kayong nagsabi, Mami, magbo-born again ako kasi yung jowa ko born again. Mami, mag-iiglesia ako kasi yung mapapangasawa ko, sabi ng pamilya niya, mag-iglesia ako. Yung mga katolikong magulang naman, sige anak, pareho lang naman yan. Diyan ko po sinasabing, hindi pareho yun. At diyan ko rin sinasabi na kahit po sasabihin ng mga protestante, parehong Jesus lang naman ang sinasamba natin, I vehemently say no. Kasi yung Kristo nila may kapatid. Yung Kristo natin, nag-iisang anak ni Maria.
Sa kanila si Maria ay isang simpleng babae. Sa atin si Maria ay pinuspos ng grasya ng Diyos. Magkaiba yun. Kaya po yan yung sinasabing we may be talking of the same word, but we may have different meaning to the same word. Kaya nga po dito natin sabi that when the Magi followed the star, they found the whole truth. At kakambal ng katotohanan ito, ang paniniwala sa relihiyon na dapat paniwalaan ng lahat ng tao. At kakambal ng paniniwalang ito, anong sinabi doon sa huling linya? It's not just meaning na sila ay hindi nadadaan kay Herodes para hindi malaman ni Herodes kung nasaan ang bata, but it is symbolic of saying, when they encountered Christ, they changed their ways. It is conversion. Na kung makikita mo ang liwanag ni Kristo, kung makakadaupang palad mo si Kristo, ang tanong, binago ka ba ni Kristo? Baka naman hanggang ngayon, napapagod na si Kristo, hindi ka pa nagbabago. Simba ka ng simba, pero chismosa ka pa rin. Simba ka ng simba, pero inggitera ka pa rin. Simba ka ng simba, pero siraulo ka pa rin. At least man lang sana, mabawasan. At least man lang sana, kung nung 2025, 10 ang kaaway mo, sana ngayong 2026, 9 na lang. Hindi ko naman sinabing lahat sila mapatawad mo. Pero at least unti-unti mong bawasan. Naalala ko tuloy, no, yung isang kwento. Meron daw tinanong ang pari, no, misa. Oh, sino sa inyo dito ang walang kaaway? Abay, may nagtaas ng kamay. Isang lola. Oh. Sabi ng pari, ba, didaigin ako ng lolang ito ah. Ako nga, may kaaway siya, wala. Tinanong, anong sikreto mo, lola, ba't wala kang kaaway? Eh, hindi nyo na itatanong, Father. Patay na po silang lahat. But this is our challenge. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang tanong, what is your response? Anong tugon mo sa ipinakita at patuloy na ipinakikita ng Diyos?